Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Senator Raffy Tulfo at Senator Pia Cayetano matindi ang sagutan sa Senado patungkol sa usapin ng Magna Carta for Seafarer. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, viral sa social media ang banggaan ni Senator Raffy Tulfo at Senator Pia Cayetano sa Senado matapos ngang aprubahan ang proposed Magna Carta for Seafarer. Pero bago pa man ito maging ganap na batas ay nagharap na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang senador para sa ilang amendments at tila hindi di umano naiintindihan ni Senator Raffy Tulfo ang pagkakaiba sa napaloob ng naturang batas at tuluyan na daw itong napahiya sa banat ni Senator Pia Cayetano na isang abogada. Kaya naman hati ang opinyon ng ating mga kababayan dahil may papabor kay Senator Raffy Tulfo, may papabor din kay Senator Pia Cayetano at tila naguguluhan na ang taong bayan mula sa Senado hanggang Kongreso ay tila nag-aaway-away na at wala ng unity na siyang gustong ipatutupad sana sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mahirap talaga yung nagmamagaling sa batas. Wala talaga yung sesyon ninyo kasi may mga senador na hindi abogado kaya hindi nagpapatalo kasi baka mayurakan ang pagkatao niya. Galing mo sir, walang katulad, parang si Robin at Pacquiao lang. Senator Raffy Tulfo is good. Nadama siya naman sila Pacquiao as Robin. Pia not good. Dami na kayang natulungan ni Sir Tulfo. O si Pia may natulungan ba? Wala diba sa lahat ng nakapia dyan? Kala mo kahit ako mga kaibigan, wala man lang akong nabaltaan na gawa ni Pia Cayetano mga kaibigan. May niwala pa ako kay Raffy Tulfo mga kaibigan. May mga nababaltaan na ako at marami na talaga. Kung sino siyang magaling. Wala talagang kadala-dala si Raffy Tulfo. Basta ang maipilit na lang kisuhadong mabastos siya sa abogado. Talagang babatikusin din talaga si Raffy Tulfo mga kaibigan. Basta tayo mga kaibigan, wala tayong kinakampihan dito At tayo nagbibigyan tayo ng comment at reaction na pinapanood lang natin kung ano yung mga nangyayari sa kanila. Doon na si Senador. Kung ano man yung magiging opinion nyo mga kaibigan, i-comment nyo lang. Kasi may respeto pa rin yan mga kaibigan. Respeto kung ano magiging komento ng bawat isa sa atin. Ang layo ng argumento niya parang argumento ng siga sa high school. Bullying ang ginagamit para lang mapasunod ang kausap. Nag-aaway na pala sila pag ganon ang kanilang argumento. Ginagawang wanted sa radyo ang Senado. Siya ngayon ang siga dyan. Palibhasa marahil takot lahat sa kanya ang mga kasama dyan sa Senado. Nagkakamali ka, gaganda ng Pinas pag si Idol ang presidente. Matulungin siya, di naman kailangang matalino, importante makatao, di kurakot. I agree with Senator Raffy that's in case of returning OFWs need to be quarantined or isolated. It is the government who should handle the expenses while in custody since most of the returning OFWs have no more extra money to pay for expenses while they are isolation for their families. Senator Raffy is only pointing out that the government must shoulder the expenses of the OFWs while in quarantine. Sila po ay mabalik sa kanilang domicile. Yan po ay kinocover na po
ng ating gobyerno through OWA. So I don't see any reason bakit natin hindi pagpatuloy yung dati lang ginagawa nating gobyerno. Plus, pagdating sa pandemic, wala naman po siguro sa pandemic na ang naging result after sa pandemic, sila po ay nagkasakit sa kidney, sila po ay nagkasakit sa cancer and all. Ang pinag-usapan lang dito is yung quarantine. Na habang sila nasa quarantine, yung po ipo-cover ng ating gobyerno, which ginagawa naman sa nakaraang pandemic, Mr. President, Your Honor. To be clear, Mr. President, hindi ko sinasabing magkaka-cancer sila. Nagbigay lang ho ako ng halimbawa na maski po lahat ng sakit na nagaganap, hindi kayang sagutin ng PhilHealth. Hindi ko ho sinabing magkaka-cancer po yung OFW na kina-quarantine. On that note, Your Honor, I think it will suffice if the records will Nagkakaroon ng barahan, mga kaibigan, talagang barahan sila bear that this is the reasonable care expected to be given to any Filipino, no, that would have to be quarantined. Reasonable care. Any Filipino. Pareho lang naman ang natatanggap, di ba? I think fair naman po yun. Ang sinasabi kasi namin dito, in cases of epidemic or pandemic as declared by the World Health Organizations. The organization, yun lang po yung Mr. President. Upon arrival at the point of hire, after the seafarers return to the place of domicile. After that, wala na po. Wala nang obligasyon ng gobyerno sa gastusin kung ano pa man ma-incur. After na siya po ay makatapos sa quarantine and siya po ay naibalik na sa kanyang bahay, labas na po sa lahat ng gastusin ang ating gobyerno. Your Honor, Mr. President. Thank you. However, para mapagbigyan po, the good senator from Taguig, Senator Pia Cayetano, sige, we can compromise by deleting medical care. Do I remember correctly that in the first part of His Honor's answer, he said in the standard employment contract, he would indicate as his domicile, his what? What did His Honor say? Place of residence, place of permanent residence? What was the statement made? Your Honor, sa kanyang standard employment contract, again, dun sa part ng repatriation, it refers to the process of returning seafarer to the point of hire or the seafarer's place of domicile. Yun po yung nakaspecify doon sa SEC, Your Honor. But earlier, Your Honor, you said that the SEC states the domicile as something. You said that. What was that? I'm just asking for His Honor to repeat that because I will try to help His Honor clarify the intention. If he just repeats, what did you say? Permanent residence or current residence? The place of domicile is the address written by the seafarer as his place of residence. Okay. Listed in the standard employment contract, he or she states there his place of domicile as his home address, Your Honor. Okay, Your Honor, what I am trying to explain is under Philippine law, there is a difference between domicile and residence. So in your standard employment contract, if a seafarer will indicate a particular address, and it says domicile, then that is different from residence. If it says residence, then that is different from domicile. And I would insist that Philippine law would govern. So the obligation of government is affected if you will not be able to return the seafarer to the place of domicile because that is different, that could be very different from the place of residence. So it is important that His Honor tells us what is the intention. Where do you want the seafarer to be returned? Okay. I thought, Your Honor, my team already talked to your team and they already agreed on that matter. Your Honor, I will. It is the sponsor and I who will agree. No, I understand, Your Honor, but for the sake of brevity or for the sake of na para mapaiksi tayo and pero kailangan ho nagkakaintindihan tayong dalawa. Magkakaintindihan tayo, Your Honor. Magkakaintindihan tayong dalawa, Your Honor. Bakit natin pinag-aawayan yung domicile? Hindi natin pinag-aawayan. Liwanag ko lang po ang use of terms natin because they have significance, Your Honor. What's the significance? What is the significance, Your Honor? What's the significance of domicile and place of residence? What's so important? Your Honor, your lawyer should be the one informing you what is the difference of domicile and residence. I've already been pointing out that there is a difference. If your team cannot... But Your Honor, like I said, under the MLC convention provision, domicile refers to the home address. And in the SEC, it's the same when the seafarer filled out his SEC form, place of domicile there refers to his address. In the MLC and in the SEC, domicile means home address. Your Honor, I am simply informing
the sponsor that under Philippine law, there is a difference between I domicile understand, Your and Honor, but it residence. is already understood under the MLC provision, domicile means home address. And under the standard employment contract, which the seafarer signed, the word domicile refers to his home address. Okay, so I will ask His Honor a question. When the seafarer indicates a home address, yung po ba kaya ang kanyang temporary address sa Manila o yung po yung kino-consider niyang permanent home niya sa probinsya? Alin kaya ho yun dun? Yung point of hire is Manila. When you say domicile, yung po yung permanent address niya, Your Honor. As declared doon sa kanyang SEC. Kasi po doon sa SEC, idideklara mo yung iyong home address. At anong nakalagay doon? Domicile. Wala naman nakalagay doon home address. Nakalagay doon domicile. Your Honor, I am just putting on record that there are legal differences. Huwag po kayo magagalit. Kasi No, po, I'm not mad. may legal I'm not differences mad, Your Honor. yun. But- Ayoko pong malito ang gobyerno at At yun na nga mga kapanig, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.